Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon din ay Pro-Life Sunday o linggo ng para sa buhay at araw din ng paglalaan natin ng panalangin at kamalayan laban sa pangangalakal ng kapwa-tao o human trafficking. At sa ating pong mga pagbasa, narinig natin ng paulit-ulit ang salitang mapalad. Sabihin nyo nga, mapalad. Ulit, mapalad. Sabihin sa sarili, mapalad ako. So, pag tinanong ko kayo ngayon, sa tingin mo, ano ang may sasagot mo? Bakit mo nasabing mapalad ka? Anong meron ka? Anong meron sa iyo para masabi mong mapalad ka? Meron ka bang masasabi? Kasi kawawa ka kung wala kang makita na ikakapalad ng araw mo ngayon. Baka lagi ka nakatingin sa mali. Baka parati kang naghahanap sa wala. Kaya hindi mo makita na mapalad ka pa rin. Sabihin nyo nga ulit, mapalad ako. Mapalad ako. Pag pinagnilayan natin, kasi sabi po dito, napakaraming tao ang sumusunod sa kina Jesus kasama ang mga alagad. Di ba sabi, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao. Ang katumbas niyan sa salita natin, maraming followers. Kapag maraming followers, ibig sabihin, viral ka. Sikat ka. Di ba? At kakaibat ng kasikatan, may kapangyarihan ka. May kayamanan ka. Di ba? Yan ang panahon ng ngayon.
Pero itong maganda kasi ang sabi na makita ni Jesus ang napakaraming tao, tinuruan niya ang mga alagad. Malinaw naman po, no? Sabi, pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, sila'y tinuruan niya ng ganito. Kasi nakaka-overwhelm kapag marami kang tagahanga. Nakaka-overwhelm kapag marami kang fans, marami kang followers. Nakaka-overwhelm yan. Nakakalaki ng ulo. Kapag hindi mo ito binantayan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mapalad kayo o mapalad ang mga aba. Pag sinabi kasing mga aba, mga mapagpakumbaba, mga nasa baba. So pinapaalalahanan ni Jesus ang mga alagad na manatili kayong mapagpakumbaba. Sabihin nyo nga ulit, mapalad. Sa pananaw ng mundo, ang sinasabing mapalad, yung mga nasa taas, yun yung pananaw ng mundo. Mapalad ka kapag sikat ka, mapalad ka kapag marami kang pera, mapalad ka kapag may kapangyarihan ka o nasa posisyon ka. Mapalad ka. Yun ang sinasabi ng mundo. Mapalad ka kapag marami kang ari-arian. Mapalad ka kapag marami kang bagong branded na mga gamit. Mapalad ka kapag bago ang cellphone mo. Yun ang sinasabi ng mundo. Ngayon, ito ang pag-iisip at pananaw na dapat matutunan ng mga alagad. Nang higit na mapalad ay yung nagpapakumbaba. Sa kabila ng katanyagan, kasikatan, nananatili silang mapagpakumbaba. Ngayon, babalik ko ulit. Sa tingin mo ba, mapalad ka? At anong ikakapalad mo? Yung nagising ka pa rin sa araw na ito, di ba mapalad na yon? Yung malakas ka, marami ngayon nasa ospital, agaw buhay, marami ngayon nasa malubang karamdaman, pero mapalad ka, maliksi ka pa. Mapalad ka, nandyan pa ang pamilya mo, mapalad ka kasi nandyan pa ang asawa mo, anak mo, mapalad ka kasi nandyan ka pa para sa kanila. Kasi pag wala tayong makitang ganon, mabubuhay tayo sa lungkot. O kaya naman, mabubuhay tayo sa inggit. At kapag inggit na, dapat ganon. Gagawin mo ang lahat ng paraan para lamang yumaman, para lamang magkaroon ka rin ng mga bagay na nakikita mo mula sa ibang tao. Kaya nga ngayon, di ba, awareness laban sa human trafficking. Kasi marami, di bali ng manggamit ng tao, di bali ng mang-apak ng tao, ibenta mismo ang tao, abusuin ng tao, yumaman lang ako. At ito yung pinapaalala ni Jesus sa mga alagad niya at maging sa atin. Higit na mapalad. Hindi sinasabing wag kang umasenso, wag kang magtagumpay, hindi yun. Kundi yung kahit na umasenso ka na at matagumpay ka na, manatili kang nagpapakumbaba kasi ang taong mapagpakumbaba, laging kumakapit sa Diyos. Biruin mo, no? Siyempre, hindi naman lahat, no? Pero marami sa mga ang tingin sa sarili, mayaman na, may kapangyarihan, pero napakalayo sa Diyos. Yung dito na ikaw, nakakapagsimba ka, mapalad ka na eh. Mapalad na tayo. Ang tao habang tumaasenso, nung simple lang ang buhay, laging may oras para magsimba. Nung yumaman na, wala nang oras para magsimba. Napapansin niyo po ba? Kaya maswerte tayo, mapalad tayo
na kahit nang itatagumpay tayo, nananatili tayo sa Kanya. Kasi nakikita natin at naunawaan natin na baliwala ang lahat kung wala ka sa Diyos. At nagkakaroon ng halaga ang lahat dahil nasa Diyos ka. Dahil na kay Kristo ka at nananatili ka kay Kristo. Kaya sabi, di ba, wala tayong pwedeng at wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. Kahit ano pang profesyon mo, kahit ano pang narating mo o meron ka, wala kang karapatang ipagmalaki ito. Kasi ang dapat lang nating ipagmalaki ay yung tayo ay nasa piling ng Diyos. Kaya sana, no, maraming bata sa oras na ito na naririto, hindi lang gusto ng Diyos na sila o tayo ay maging mayaman, maging matagumpay. Ang gusto ng Diyos, maging mapalad tayo. Sabihin nyo nga ulit, mapalad. Di ba? Parang ang gandang pagnilayan ulit. Nung tinawag niya ang mga alagad, hindi niya ginustong yumaman kayo, ha? Sayang yan, maraming followers yan. Bawat views niyan, kita yan, di ba? Pero hindi eh. Ang sinabi niya at ang gusto niya, maging mapalad. At piliin ng mga alagad na maging mapalad sila kaysa maging makapangyarihan, kaysa maging pinakamayaman. Piliin na maging mapalad. At yung pagiging mapalad, yung laging nandyan ang Diyos sa buhay niya. Kaya hinay-hinay lang, no? Kailangan din naman natin pag-aralan at tayo din ang kokontrol, no, sa mga tagumpay na nanarating natin o natatamo natin. At turuan natin na mga batang ito manatiling mapagpakumbaba habang sinisikap na sila ay magtagumpay. Amen?